Sa Ebanghelyo ngayon, masasaksihan natin kung gaano nahirapan ang mga tagapakinig ni Jesus na unawain at tanggapin ang kanyang mga aral at pananalita na umabot pa nga sa pagtalikod sa kanya ng ilang mga tagasunod niya. Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito?" Kahit walang nagsasabi kay Jesus, alam niya na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao papunta sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu, at ito ang nagbibigay buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi sumasampalataya. Alam na ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, "Iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ito'y loobin ng Ama." Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, "At kayo, gusto rin ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa iyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos." Madalas tayong natutukso na talikuran si Jesus at ang kanyang paraan ng pamumuhay, lalo na kapag mahirap gawin ang kanyang mga itinuturo. Gayunman, hinihikayat niya tayong magpasya na sumunod sa kanya, kahit na nahihirapan tayo, upang manatili tayo sa pinagmumulan ng tunay na buhay, si Jesus mismo. Nahirapan ding unawain ito ng 12, ngunit patuloy pa rin silang nagtitiwala at sumunod sa kanya. Ang naging tugon ni Simon Pedro kay Jesus nang tanungin sila ni Jesus kung iiwan din ba siya ng mga ito, ay katulad ng ating pagtugon ng Amen. Madalas na matatagpuan ang salitang ito sa wakas ng mga panalangin. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang Amen? Ayon sa Katesismo ng Iglesia Katolika, sa Hebreo, ang Amen ay halaw sa pinagmulan din ng salitang sumasampalataya. Ang salitang ugat na ito ay nagpapahiwatig ng katatagan, ng pagkamaaasahan, katapatan. Kaya sa katagang ito, Amen, ay maaaring ipakilala maging ang katapatan ng Diyos sa atin o ang ating pananalig sa Kanya. Ang napakaikling salitang ito ay napakayaman ng nilalaman o pakahulugan. Ito ay pahayag ng pananampalataya at pagtitiwala sa katotohanang ipinahahayag ng Diyos sa atin. Kaya nga ang Amen sa wakas ng kredo ay isang paggunita at pagpapatibay ng unang kataga, sumasampalataya ako. Ang pagsampalataya ay pagsasabi ng Amen sa mga salita, sa mga pangako, sa mga utos ng Diyos, isang lubusang pagtitiwala sa Kanya na siyang Amen ng pag-ibig na walang hanggan at ng ganap na katapatan. Sa pagtanggap natin ng komunyon, sa paghahain ng pari kay Jesus sa anyo ng tinapay at alak, sumasagot tayo ng Amen. Sa taimtim na pagsambit ng Amen, pinagtitibay nito ang ating pananampalataya sa Diyos. Nagtitiwala tayo sa katuparan ng Kanyang mga pangako at sumasang-ayon tayo sa tugon ni Simon Pedro na si Jesus ang nagtataglay ng salitang nagbibigay buhay. Maipapakita natin na tayo ay may pananalig sa salita ni Jesus kung magsasanay tayo sa pamamagitan ng mga gawaing ito. Una, maglaan ng oras sa Lectio Divina
o pagbabasa ng banal na Biblia. Makakatulong ito upang maunawaan ang kalooban ng Diyos para sa ating mga karanasan sa buhay. Pangalawa, malimit na dumalo sa pagdiriwang ng banal na misa upang sa liturhiya ay mapakinggan natin ang salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan at matanggap ang katawan at dugo ni Kristo na naghuhubog sa atin sa pagbabago. At pangatlo, matutong magsaliksik at pag-aralan ang ating pananampalataya upang lumawak at lumalim ang pagsampalataya sa Diyos. Nangangahulugan din ito ng pagpapatibay ng relasyon natin sa Diyos. At sa